So yun lang mga kababayan, dito tayo panghuli. Mga kababayan. Naku, mga kababayan, maganda itong pag-uusapan natin. Oo. Almond Lee, hello po sir. Ma'am po ba o sir pala? So ito, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon, according sa aking, ito huwag kayong maniwala mga kababayan. Ito chismis lang naman. Chismis lang ito. Si PBBM, kung naalala ninyo, nagtawag ito na nanawagan ito ng isang resignation, pinaparesign itong mga courtesy resignation sa mga empleyado at sa mga gabinete na mga hindi nagserbisyo ng ayos sa gobyerno at mga pulpul. Like po tayo mga kababayan. Pantay po natin yung like. So kung naalala ninyo, di ba nanawagan ito? Alam nyo ba mga kababayan, according sa nakarating sa akin, chismis ito, wag niyong paniwalaan. Chismis lang ha. Hindi totoo kapag chismis. Ang chismis, minsan totoo, minsan hindi. Sir Elijah, hello po. So ngayon, may nakarating sa akin na may 5 daw, may 5 na cabinet secretary hindi pinayagan ni PBBM na mag-resign. Naka-detain. Hindi siya naka-detain, nakakulong nanatili. Nanatili yung 5 na hindi niya tinanggal. Hindi niya pinayagang mag-resign. Pero majority, lahat, nagpasa ng resignation. Hindi niya tinanggal yung 5. Bakit? Yung mga pinagtatanggal niya ang titindi pala ng ipapalit. At according sa aking narinig na chismis, mga kababayan, isang taon pa pala, na-retain. Ang tawag doon, retain. So, according sa aking narinig na chismis, na isang taon pa pala bago may papalit sa kanila. Yung mga natanggal at may narinig ako na isa daw sa papalit bilang DILG Secretary, itong si Senador Antonio Trillanes. Chismis yan Huwag paniwalaan, chismis lang. Huwag kayo maniwala, narinig ko lang. Hindi ko sinabi maniwala kayo chismis lang. So yung 5 daw i-retain. Manatili sila doon. Yung mga natanggal, may mga ipapalit, pero majority sa mga ipapalit opposition. Opposition? Yan ang tanong ko Yun daw mga ipapalit, opposition? Hala, siguro mga 3, 4 na opposition? Yun lang narinig ko. Kaya nga unity team Alam nyo, nung tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos ng 2022 election, ang sabi ng kanyang panawagan, ang tema ng kaniyang pagtakbo, unity. Sabi nga, sama-sama tayong babangon muli. Ganon yung bunganga ni BBM pag nagsalita. Mga kababayan, sama-sama tayong babangon muli. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Kapag may mali ka, may mali ka. Bakit? Kailangan ko na ba talagang maging mabangis? Yun ang aking narinig na example ko lang si Senador Antonio Trillanes IV maging DILG Secretary daw. At merong bagong PNP Chief. PNP Chief. Bago. 4 lang naman sila pagpipilian pero duda ko bagong PNP Chief baka parang si Nicolas Torre. Yun lang narinig ko Chismis lang, huwag paniwalaan, chismis nga basta ang tindi. Sabi ko sa inyo, maraming DDS na iiyak. Libayan? Walang kwenta yan si Libayan para ilagay niya dyan. Walang kwenta si Libayan para ilagay dyan. Mga kababayan, grabe.
Ma'am Mac Bernie Pifriap, Miguel shout out po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, grabe. Iiyak mga DDS nito. Maraming DDS na sabihin, wa na, yung bangag, dilawan na. Bakit? Ano bang panawagan ni BBM? Magkakaisa. Magtutulungan. Diba? Magkakaisa, magtutulungan para sa ikakaunlad ng bayan. Itigil na ang pamumulitika. Tao naman ang serbisyuhan, itigil nyo na yan, sabi ni BBM. Kailangan natin maging mabangis. Alam nyo, pansin ko lang mga kababayan. Itong style ni BBM ngayon na pinaparesign niya, yung mga pulpol na miyembro ng gabinete at yung mga trabahante sa gobyerno, ito yung rason na para mabura lahat ng manok ni Digong. Yan yung rason para mabura ang mga manok ni Digong. Bakit? Kung ako ang papipiliin at ako ang paiisipin, mas mabuti pa na ilagay ko yung liberal. Mas piliin ko pa na ilagay ko yung mga may paninindigang politisyan. Oo, mahirap yung maglagay ka ng politisyan na kunwari kakampi mo, kunwari kasama mo, ending tatraydurin ka lang naman. Much better pa nga si Leni Robredo, gagawin mo dyan cabinet secretary mo eh. Much better pa nga, gawin mo dyan si Risa Hontiveros, si Trillanes, Marojas, sino pa? Si Abalos. Much better pa nga yung ganyan ipaglalagay mo, may mga paninindigan, may napapatunayan yan eh. So ilagay mo si Bato? Ilagay mo si Sara? Sino ilagay mo dyan? Panelo? Si Roque? No way. Di ba? Much better talaga. Yung mga politiko na may paninindigan, alam nyo kung bakit? Nanghihinayang si Pangulong Bongbong Marcos nung eleksyon na nakita niya na kung saan mas binigyan ng boto ng Pilipino yung mga pulpul na politiko kaysa sa mga politisyan na may mga paninindigan at may resibo at may napatunayan. Di ba, hindi mo ba napansin? Napakaraming tumakbong politisyan na mas pinili pa nila yung mga pulpul. Di ba? Kung ako papipiliin, kung ako lang, mas piliin ko yung matapang. Nandyan si Heidi Mendoza. Nandyan si Luke Espiritu. Yung may napatunayan, yung mga lumalaban talaga. Mas mabuti pa nga, ilagay mo dyan yung may mga leader ng NPA. Diba? Mas maganda pa nga, ilagay mo dyan rebelde At least yung rebelde, pagdating sa himagsikan, sanay yun sa gubat. Kasi ilagay mo si Bato. Anong batas niyan? Yeah. Kung ako presidente, para walang gulo ang Pilipinas, mas piliin kong miyembro ng gabinete ko yung mga nagre-rebelde sa gobyerno. Bakit? Yun lang naman ang may paninindigan. Kaya nga sila nagre-rebelde kasi gusto nila na marating sila ng gobyerno at mabigyan sila ng pansin. Kasi ang ating bansa, ang ating gobyerno, puro na lang pangalan porket apo ni ganito, anak ni ganito, pamangkin ni ganito. Paulit-ulit na lang eh. Di ba? Paulit-ulit na lang. Porket Duterte ka, tatay mo, presidente noon, maging presidente ka ulit. Tapos nga din, porket Estrada ka, na presidente noon, mag-presidente ka ulit, senador ka ulit. Nga rin. Porket rebelya ka, iboto mo to kasi rebelya din siya. Nga rin. Ba't hindi nyo subukang iboto yung mga nasa laylayan? Ba't hindi nyo subukang ilagay niyo sa pwesto yung mga nakakaalam sa bawat pasikot-sikot? Di ba? Ba't hindi nyo subukan yung mga taga-bundok gawin mong miyembro ng gabinete nang malaman mo yung problema sa bundok? Bakit hindi mo subukan gawin mong miyembro ng gabinete mo yung nasa karagatan nagtrabaho para malaman mo yung problema dun sa karagatan? Bakit hindi mo subukang ilagay mo dyan sa miyembro ng gabinete mo yung nasa palayan
para malaman mo yung problema sa palayan, para uunlad yung ating bayan. Bakit? Pagdating sa kabundukan, ito sweto to. Yeah? Ito sanay ito sa kabundukan. Alam niya kung ano ang pangkabuhayan, alam niya ang hirap sa bundok. So at least, kapag magawa ka ng proyekto, oh, ganito po, Mr. President, ito po ang problema namin sa kabundukan. Oh, edi mas mabilis solusyonan kasi alam na yung nasa bundok. Oh, pagdating naman doon sa kapatagan, sa palayan, ito po Mr. President, para po tumaas ang ating ani at gumanda ang ating ekonomiya para mumura ang bilihin, ganito po, kumuha ka na gawin mong miyembro sa gabinete mo, farmers. Yeah, yung mga magsasaka. Para malaman mo talaga, ito, farmers to magsasaka to. Alam niya ang pasikot-sikot pagdating sa mga ganyan. Oh, ngayon, sunod, pagdating naman sa climate change, kumuha ka ng miyembro ng gabinete mo, yung may alam sa siyensya, sa science. Kasi pagdating sa pasikot-sikot, at least science siya. Di ba? Mahirap yung kukunin mo anak ni Duterte, pagdating walang project. Kukunin mo anak ni Estrada, pagdating wala rin. Kukunin mo anak ni Revilla, anak ni Binay, anak ni Cayetano. Anong gagawin niya na sa syudad lahat nakatira yan? Kukunin mo anak ni Villar, puro naman lupa alam yan. Di ba? Am I right, Mr. Chair? Di ba? Tama yun. Kumuha ka ng miyembro ng gabinete mo na may mga sangay na kung saan pinagkukunan natin ng hanap buhay at mga minerales. Halimbawa, kumuha ka ng isa sa miyembro ng gabinete mo na may uupo dyan, mangingisda. At least alam mo, paano natin palaguin yung ekonomiya natin sa mga pangingisda, produktong pangingisda. So, ilagay mo doon yung mga expert sa pangingisda. No, dito naman sa kabila, expert sa pagtatanim ng palay. Lagay mo doon, miyembro mo ng gabinete, expert mga agriculture. Dito naman, expert pagdating sa OFW, ilagay mo din, maglagay ka dyan. Ito, problema ng mga OFW, Mr. President, kaya hindi kami masyadong napapansin kasi nilagay mo dyan na bilang pangulo ng OFW or ahensya ng OFW, artista. Wala namang alam sa pagiging kuskus ng kubeta yan. Di ba? Paano ka kukuha? Magiging OWA chief. Hindi naman nag-caregiver, hindi nga ranasan magkuskus ng puwet na matanda yan. Bakit naranasan ba yun mapalo ng martilyo ng ulo, ng amo? Naranasan ba buhusan ng yan? Tubig, umaplansya sa likod. Yeah. Bakit? Naranasan ba na kinuha mong taga-ano ng DENR, nakatira sa bundok? Kinuha mong sekretary ng DENR, nag-aaral sa Lasal, nakatira sa mansyon. Hindi mo malalaman yung problema sa kabundukan kasi hindi naman mo yan doon kinuha. Kaya kunin nyo, kaya nga sabi ko siya, ang tindi ng mga ipapalit ni BBM, maniwala kayo sa akin. Yung mga ipapalit ni BBM, yun yung mga taong may karanasan. Hindi yung ilagay mo dyan, mayor ako, 20 years, fiscal ako, presidente ako. Nyari, nakulong sa dahig. Pinatay, 30,000 katao. Yeah? Paano mo ngayon masolusyonan ang produktong isda kung ang kinuha mo, teacher? Paano mo masolusyonan ang produkto ng palay at palaguin kung ang kinuha mo, engineer na mayaman? Paano mo masolusyonan ang ekonomiya pagdating sa business kung ang kinuha mo, taxi driver? Malamang kung ano yung profesyon niya, yun yung kunin mo. Ganun yun, mga kababayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni BBM, iba tayo ngayon. Pakinggan natin yung hinaing ng bawat Pilipino. Tao naman, itigil nyo na yung pamumulitika. Alam mo, sa totoo lang, kung sundin at gawin lang ni BBM yung ginawa niya at susuportahan natin, ang ganda ng ating ekonomiya, ang ganda ng ating bansa. Bakit? Yan ang totoong unity. Papakinggan mo yung hinaing ng mga magsasaka. Pakinggan mo yung mga hinaing ng mga mangingisda. Pakinggan mo yung mga hinaing mga nagabundok. Pakinggan mo yung hinaing ng mga taga-syudad. Pakinggan mo yung hinaing ng siyensya para maiwasan natin ang climate change. 'Di ba? Tignan niyo ang Saudi, ang Dubai. Ganyan ang ginagawa nila. Expert ka sa lupa ka. Expert ka sa tubig ka. Kunin mo 'yun. Para umunlad.
Nagtutulungan, walang babagsak, walang lulubog. Sabay aangat. Nagkakaisa eh. Knowledge ni Tarpulano, knowledge ni Tarpulana, knowledge ni Juan, knowledge ni Pedro, pinagsama-sama. Ang kalabasan, improvement. Kung knowledge ni Villar, knowledge ni Cayetano, knowledge ni Binay, knowledge ni Revilla, paano yung mga nasa laylayan? Lahat yan mga mayayaman naman yan lumaki. Ano makukuha nating knowledge yan? House and lot, kondo, lupa, tubig. Di ba? Pwede nga kunin, hinain